Sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impressions na naman tayo sa bagong labas sa smartphone, and this time our topic naman is the Oppo A5i Pro. Maganda kaya siya? Sulit kaya siyang entry level smartphone? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another new phone na naman tayo na itatakel dito sa ating channel, and syempre matik, bibili tayo nito. So bago lang ito sa market, kaya nag-decide ako, why not gawa na tayo ng first impression review agad dito sa Oppo A5i Pro. Isang bagong entry level ngayon ni Oppo na sobrang mura rin, of course, when it comes sa kanyang price tag. So yun nga, kung interested kayo bumili ng Oppo A5 Pro, nandito po yung link nyan sa view products. I-click nyo na yung view products na yan kung interested kayo mag-purchase ng Oppo A5 Pro. Pero usapang SRP tayo. So ang SRP niya for the 8GB 128 is 8,999 pesos. Pero ito yung nakaka-excite dahil pag clinic nyo tong view products natin dito sa video, mura lang siya sa online ng 7,999 pesos, almost 8,000 pesos. Tapos pag may voucher pa kayo, pinaka lowest price na makukuha nyo ang Oppo A5i Pro is 6,000 plus. So yun, very good deal. From almost 9,000 pesos, makuha nyo to ng 6,000 to 7,000 pesos. And laki po ng discount na makukuha nyo sa Oppo A5i Pro. So ngayon, itatakil natin siya kung sulit nga ba yung overall specs niya sa kanyang price range or doon sa kanyang presyo sa online. So again, kung interested kayo, click nyo na lang po yung view products natin dito sa Oppo A5 Pro. A5i Pro. So yun nga, usapang specifications tayo. So screen size ng Oppo A5i Pro is medyo disappointing. Mamaya ipapakita ano ko na lang din yung first impressions ko dyan. 6.67 inches IPS LCD display, HD plus 720p resolution with a 90Hz screen refresh rate. So specs wise, it's for budget smartphone yan na merong price tag na 5,000 pesos below ang kanyang screen size ngayon 2025 or in kanyang screen specs ngayon 2025. Hindi po perfect sa kanyang presyo. So mamaya tatalakayin naman natin yan. OS out of the box, Android 15 with ColorOS 15. Chipset is a Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset with an octa-core CPU at ang clock speed niya is 2.2 GHz, and sa GPU is Adreno 610. Meron siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Pagdating naman sa camera, meron tayong rear camera na 50 megapixel and yung front facing camera niya is 8 megapixels. 4G LTE po ito at single speaker siya. Dalawang kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side mounted. And pagdating sa battery, meron tayong 6,000 mAh na removable battery with 45W fast charging, and ang kanyang ingress protection is pataas din naman, IP65 water and dust resistant. Then mga ka-J-Vlog, dito tayo, so nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Oppo A5i Pro. Next, dito tayo sa kanyang first impressions. So first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. So again, ulitin ko, magre-review tayo nito, stay tuned lang, bibili tayo nitong Oppo A5i Pro, pero gumawa na tayo agad ng opinion para rin sa mga consumers na gusto agad to bilhin, lalo na magpe-payday sale po ngayon sa online. So number one na first impression natin is sa screen. Usapang screen tayo. Again, medyo disappointing yung screen ng Oppo A5i Pro. Same sila ng screen specs ng bagong Oppo A5X na mas mura siya. So walang ganong pinagkaiba. Yun yung major difference. Yun yung major na nakakalungkot lang talaga dito sa device na to. Ewan ko kay Oppo bakit pa rin still nagbibigay sila ng ganitong specs, low specs ng screen sa ganitong presyo ng smartphone. Again, siguro naman very well known naman sila sa mga specs ng ibang brands, diba? Or yung mga competitors sila. Even yung mga kilalang brand ngayon is nag-o-offer na rin ng mga gandang specs sa ganitong price range, like Samsung Full HD Plus 1080p Super AMOLED display, like Xiaomi na AMOLED display na mas better ang screen size at mas better ang screen refresh rate, and even Vivo nag-offer na rin ng Full HD Plus 1080p resolution sa ganitong price tag. Pero si Oppo ay parang nakastick pa rin sa nakaraan na ganun pa rin ang ino-offer na specs sa kanilang screen. Again, for its price tag na 6K, even yung kanyang murang presyo sa online na 6K, hindi po perfect fit ang screen size, ang screen specs niya sa kanyang presyo. So low spec siya sa screen, asahan nyo na yan pag bibili kayo ng Oppo A5i Pro. Next sa
OS, good news naman sa OS is Android 15 siya with ColorOS 15. Magandang balita naman yan na nasa updated software na siya. Susunod sa chipset, skeptical tayo sa chipset kasi again, merong Oppo A3X at merong Oppo A5X na mas mura sa Oppo A5i Pro na same chipset. So meron silang chipset na Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. So yes, don't get me wrong, magandang Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1, lalo na for mga budget tier na gaming, 'di ba? For ML, COD, Genshin kaya rin naman, depende na lang sa settings. Pero 'yun, for its price tag na 6K is better din naman or okay naman ang kanyang chipset. Pero 'yun, nakakalungkot lang na wala siyang major difference sa mga ibang Oppo na smartphone na same chipset pero mas mura. Again, malilito ang mga consumers dyan. Pare-pareho sila ng utak. Oppo A3X sa 3 to 4,000 makakuha kayo. Oppo A5X sa makakuha kayo ng 4 to 5,000. Tapos itong Oppo A5i Pro makakuha nyo to ng 6 to 9,000. So syempre ibang consumers, dito na lang ako siguro sa Oppo A5X or Oppo A3X. Same lang naman ng processor at meron ng 128GB sa mga offer. Parang kasi to be honest, hinati-hati ni Oppo yung specs nito sa tatlong brand, sa tatlong smartphone nila. Yes, makukuha nyo yung chipset sa Oppo A5X, pero hindi nyo na makukuha yung RAM niya na meron sa Oppo A5i Pro. I don't know, medyo nakakalungkot lang, pero again, for its price tag, okay naman yung Snapdragon 6S Gen 1, pero kung meron naman kayong mga ibang products na may ganitong chipset, maguguluhan talaga yung consumers nyo kung ano yung bibilin. To be honest, parang ito yung top of the line na Oppo A5X, di ba? Kasi almost same sila ng specifications. So sa camera naman ng Oppo A5i Pro, 50 megapixels, ang main camera, at support na Full HD 1080p video recording. Same din sila na single speaker. Medyo nakakalungkot lang for its price tag na 6 to 9,000 pesos na nag-offer ng single speaker na dapat hindi. Kasi dapat dual steer speakers na for its price tag, di ba? Next, battery is all good, 6,000 mAh. Same din sa Oppo A5X. At yung kanyang charging rate na 45 watt fast charging rate is super okay sa kanyang price tag. Tapos, yung RAM at ROM, perfect for its price tag na 6K. Makuha nyo ito ng 6 to 7. Pero sa 9K, medyo magiging skeptical tayo kasi dapat siguro 256 na ang best offer for its price tag na almost 10,000 pesos, diba? Pero pag nakuha nyo nga ito ng 6 to 7, 128 is all goods pa naman. And especially the RAM. Na 8GB of RAM. Next, sa IP rating. Yung IP rating niya is IP65, water and dust resistant. Same rin sa Oppo A5X. So, better water resistant tayo dito sa device na to. Again, hindi po siya pwede malublob sa tubig. Dahil ang pwede po malublob sa tubig is IP67 pataas, water resistant. Yes, meron po mga water resistant na mga devices na pwede po malublob sa tubig pag ang inyong smartphone ay merong IP rating na 66 pababa. Hindi po sila pwede malublob sa tubig. Pwede lang sila mabasa ng tubig. Pwede lang sila mabasa sa tubig with certain pressure siya. Kasi depende, kunyari malakas yung buga, yun, dun mag-e-effect yung taas ng IP rating niya. Pero yung mga talsik-talsik, IP54 is better. Pero kung nabugaan sila ng, alam mo yung malakas ng spray ng tubig, yung ganyan mga protection, better dyan is IP60 plus na water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Oppo A5i Pro. Stay tuned lang, matig, gagawa tayo po ng first impression. Stay tuned, gagawa tayo ng unboxing, review, and game test. Bibili tayo ng Oppo A5i Pro. Of course, dito sa po-provide nating link. Dito yung may view products. I-click nyo na yan mga ka-J-Vlog kung gusto nyo makuha ng below SRP ang Oppo A5i Pro.